Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan po natin itong video po na ito kung saan ay meron na pong pagpapaalala ang AFP chief po ng ating bansa. Ito po ay pagpapaalala ng pagiging handa ng depensa ng ating bansa sa loob po ng 30 araw. Napakainit po na usapin nito, no? Yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. So tara, umpisa na natin to. Let's go. So ayun nga mga tol, no? Isa pong mainit na paalala po ito sa sandatahang lakas po ng ating bansa. Pero hindi lamang po 'yan syempre sa militar, kundi sa buong bansa mismo, no? Tayo pong mga mamamayan, ang mga nasa gobyerno, publiko, pribado, lahat po ng naririto. Isa po itong seryosong paalala ng AFP chief na si Romeo Browner Jr. no, ito po ay nung Tuesday lamang kahapon, no. Anyway, bago po tayo magbigay ng opinion pa sa bagay po na ito, panoorin po natin yung video at ano nga po, no, kung sakali man maging copyrighted po ito, dahil mostly kapag sa ABS ay nagkakaroon po ng copyright, baka ikat po natin. Anyway, ilalagay naman po natin yung as much as possible yung link ng video po mismo ng balita. So yun na kung magka-problema, no? Pero kung wala naman, wala pong problema dyan. Play po natin yung video. Kung sakali magkaroon ng gera o kaguluhan man dito sa ating lugar, our ally and our partners are expecting us to fight the war ourselves during the first part of the conflict. Tayo muna ang makikipaggera. Kaya napaka-importante yung ating unilateral defense plan at itong ginagawa natin exercise na ito. The realities of the West Philippine Sea remind us that deterrence is not built overnight. Rather, it is strengthened through training and unity of purpose. In these pressing times, when our sovereignty is constantly challenged, exercises alike become our living proof of readiness and resolve. They edify not only our defenses, but also our collective will to protect every inch of our maritime domain. As I have always said, we are already at war. Parati ko pong sinasabi ito. I want us to have that mindset. We are not at war with bullets and bombs, but with disinformation, with coercion, and with encroachment into our territories, into our exclusive economic zone. Through this exercise, we demonstrate that the AFP never yields. We will adapt, we will anticipate, and we will act decisively to defend our country and our people. Okay guys, so hanggang dito lang po sa part na ito muna tayo, no? Natin lang po, tutuloy pa natin. May papakita pa po ako sa inyong isang video na napaka-importante po na napapag-usapan po talaga. Sabi po dito ni Chief General Romeo Browner Jr., in case, no, ng gera, magsimula na po yung gera, digmaan, wag naman po naman mangyari po yan, pero in case daw po na mangyari, kailangan po maging handa po ng ating bansa sa loob po ng 30 araw bago tayo mag-expect na ang mga tulong, no, mula sa ating mga alyadong bansa ay dumating. So ibig sabihin, handa ka. Itong bansa po mismo natin magiging handa dapat, kasi ibig sabihin sa loob ng 30 days, isang buwan po yun, isang buwan na tayo one on one. Kumbaga kung China
no? One-on-one kayo ng China, wala pong treaty na i-expect ka muna. Kumbaga, on your own. No? Disclaimer lang, pero yun po yung pagkaunawa ko riyan, no? So, mabigat po yun, no? Yung ganun po pala yung treaty. No? Hindi kaagad, hindi instant. Bibilang po ng panahon. So, sa loob po ng 30 araw na yan, mabigat na po ang mga nangyayari po riyan. And I don't know if it's only if only yung United States lang po ang may ganyan. Pero sabi po kasi dito, United States and other partner nations. So, ibig sabihin, ang Amerika at lahat ng iba pang mga partner natin, alyadong bansa, ay expect po natin na tayo po ay makikipagbuno kapag nagkaroon po ng gera. Sa loob po ng 30 araw po yan. So, mabigat po yun, no? Titignan po natin. At napakalaga, no? Na ipanalangin po natin yung bansa natin. Kasi marami po sa mga kababayan natin, ang dami pong pinoproblema. Ang daming ginagawa. Hindi po sila alerto sa paligid at hindi man lamang ipinapanalangin yung bansa po natin. No? Sabi po ni Chief, no? AFP Chief Romeo Browner Jr., hindi lamang sa gera talaga ang labanan po dito meron pong laban, may battle na po actually nag-uumpisa na medyo matagal-tagal na sa pamamagitan po ng hindi literal na digmaan kundi yung mga misinformation, disinformation, tama ba? So meron pong mga panggulo na mga detalye sa mga reality ng mga kaganapan sa bansa po natin na lumalaganap. Kaya po dapat aware po tayo. No, lagi po nating pinapaalala yan. Naglipa na po sa internet, no? Isa pong artista, madalas nagla-live, no? Pro DDS. Pag sinabi pong DDS, karaniwan na pro China. At ang mga lalabas na detalye, mga impormasyon at mga pananalita sa kanila ay always maririnig mo na against the administration. No, whether kung sino man ang nakaupo dyan, yan po ay para idiin, ibagsak po ang ating gobyerno. Napakahalaga po yun na kahit anong imperfection po yung makita po natin sa ating gobyerno ngayon, especially sa administrasyon ngayon, pag-pray natin hindi tayo pasukin. Number 1, ang komunistang bansa magkaroon po ng kaguluhan. Dahil tignan po ninyo yung mga nagaganap po ngayon. Isa po balita nagsasabi dito sa may UNTV naman. Sabi, China at Russia palihim na nagsasagawa ng nuclear weapon testing. Yan po yun, no? Ayon naman daw po sa China, tinanggi ang pahayag ni Donald Trump na isang kasalukuyang presidente ng Amerika. Ito pong akusasyon na palihim. Pero silipin po natin bahagya, no? Bago po tayo magpaalam. But they don't talk about it. Sa isang panayam inihayag ni US President Donald Trump na palihim na nagsasagawa ng nuclear weapon testing ang China at Russia. Ito anyang dahilan kaya niya ipinag-utos sa Department of War na dapat na ring simulan ng Estados Unidos ang pagsasagawa ng testing ng kanilang mga nuclear weapons. Pause po muna natin. Nakita po ninyo yung kaganapan na ito. Hindi po siya basta-basta kasi maski yung Amerika, inopen na po nila. Di po tayo nagkakamali. Inopen na nila yung pagtetest ng kanilang mga nuclear weapon din. Kasi sinasabi na po na ang China at Russia palihim po na nagsasagawa ng nuclear. At ako po naniniwala, hindi po basta-basta magbibigay ng komentong ganyan si Trump kung wala po yung realidad. May mga tingin ko, may kapangyarihan, may kakayanan silang silipin yun. May mga mata sila doon. No, baga alam niyo yung mga spy, di ba? Alam nila yung binabasihan nila at hindi sila papauna. Pero tayo, no, na isang maliit na bansa, if I'm not mistaken, wala po tayong nuclear weapon. At hindi naman siya bagay na dapat mayroon talaga mga bansa. Pero, diba, yung mga gustong magdomina, yung mga ayaw, siyempre gusto i-depensa ng sarili, ginawa po nila yan.
mass destruction po yan, no? Chemical. Kung tatandaan po natin, tama ba yung sa lugar ng Hiroshima? Hindi po ako nagkakamali. Hanggang ngayon ay nandun po epekto ng nuklear at hindi po yun basta-basta nawawala pag binagsak. Panahon, taon. Sipin nyo, matagal na, World War, ano pa po ba yan, no? Yan po yung nuclear at wala pong panalo sa gera na ito. Kaya kung mangyari man po yan, dumating man po yung panahon na yan, ipag-pray po natin na nawa yung mga tao ay makatawag po sa Panginoon. Kasi sabi po ay yung tumatawag sa Panginoon, hindi mapapahiya, sila po yung maliligtas. Ipag-pray po natin yung gobyerno natin, di ba? Huwag po natin tuligsain. Dahil ang gobyerno po ay tatag din po yan ng Diyos. Pag-pray natin na ang pawang gawin nila ay ayon po sa kalooban ng Diyos. Upang samahan po tayo ng Diyos, iayos po, ingatan po ang ating bansa, ang mga tao narito ay tunay na maranasan po yung pagpapala ng Diyos. Hindi po mauwi sa matitindi na pagkawasak na nagbabadya. Yan po ay makikita na po natin sa mga panahon ngayon. At di naman po natin mapipigilan naman yan, nakahula na po yan. Marami pong mga mangyayari pa. Pero at least, di ba, tayo po, pag-pray po natin yan na hindi po dumating yung kahirapan po sa atin. Huwag po tayong abutin ng ganung mga bagay dahil tiyak na mahirap po yun. At kailangan po maging handa ng bansa, diba? Pilipinas sa mga ganun. Pero ang totoong kahandaan po ay yung magkaroon po ng relasyon po sa Diyos yung tao at hindi maging panatiko ng mga politiko. Kung ano yung tama, suportahan. Kung ano yung mali, tutulan. So ikaw, anong masasabi mo dito, mga kapatid, mga tol, no? Comment down below, pag-usapan natin sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.